Kung ang taong marunong magpasalamat, nagpapasalamat siya sa ganda ng pangyayari, sa ganda ng sitwasyon, sa answered prayer na kanyang natatanggap, ang taong mapagpasalamat, anuman ang pasalamat, again maging. Bakit? Nakakabit na sa iyo yun. Likas na sa iyo yun. Kasi alam po ninyo, napapansin ko, parang yung halos, hindi naman lahat, pero halos yung mga kasalukuyang henerasyon, yung mga bata-bata ng... Nung ako ho'y bata, naabutan ko pa na ang pamasahe ay 6 pesos. Naabutan nyo pa po yun, 6 pesos? No? Pag naabutan nyo po yun, ibig sabihin, mas matanda po kayo sa akin. Ano po? No? O ngayon, 6 pesos at gustong-gusto ko, ako'y sasakay doon sa likod ng driver. Bakit? Gustong-gusto ko, ako yung kukuha ng bayad nila. At iaabot ko sa driver. Manong bayad po? Kuya, bayad daw o. Uy, manong bayad? Ay, kuya, bayad daw o. At minsan ako pa yung tagapara. Pagpapara, sabihin ko, mama, para raw sa tabi lang. At alam po ninyo, ano yung pansin ko noon, nung mga unang panahong iyon? Pagka may nagpaabot ng bayad, agad-agad sinasabi, salamat ha. Ay, thank you, maraming salamat. Pagka inabot yung sukli nung manong driver, sinasabi sa akin, Totoy, salamat ha. No? Ang problema, kakaabot ko ng bayad, lumagpas ako ng pupuntahan. Di ako nakababa agad. Pero ngayon, pansinin ninyo, pag kayo napunta sa bayan siguro, naku, parang ang mga tao walang pakialamanan. Minsan ho, ako'y nagmagandang loob dyan sa Quezon City, ako'y nakasakay ng bus. Papunta ako ng Fairview. Galing ako ng Commonwealth, medyo mahaba-haba yun. Meron dong babae, nakatayo, may mga dala, medyo look back. Pangalawa, look around. Pangatlo, look up. Kanina, ang ganda ng sinabi ni Father, we should learn to go back and to look at our humble beginnings. At sasabihin ko po sa inyo, karaniwan ng mga beginnings, kaya tinatawag na humble kasi hindi madali. Kaya tinatawag na humble because it humbles us. It humbled us. Ano ibig sabihin nun? Tinuruan tayo na magsimula sa mababa, magsimula sa simple, magsimula sa payak, magsimula sa ordinaryo. At anong sinasabi nun sa ating buhay? Gusto natin tayo'y maging mapagpasalamat. Aba, pag ikay nandyan na sa kalalagayan mo ngayon, huwag kang makakalimot na paminsan-minsan, babalik tanawan mo yung mga bagay na iyong pinagdaanan. Babalik-balikan mo yung mga bagay na naranasan mong ginawa sa atin ni Yahweh El Shaddai. Taas nga po yung kamay ng matagal-tagal na rin siya sa gawain ng Panginoon. Taas ang kamay. Sino ho rito bumibilang na rin ho ng mga 10 taon o 5 taon? Taas ang kamay sa gawain. Sino rito bumibilang ng 2 taon? Taas ang kamay. Sino rito bumibilang na ng mga, guro mga 10 taon? 10 taon. Ayan. Sino dito 15 taon? Sino dito wala pang gawain dito sa Manyango, ay naggagawain na sa iba't ibang bahagi ng Pampanga o sa Maynila? Taas ang kamay. Sino dito wala pang El Shaddai, nag-El Shaddai na? Ay, hindi ako maniniwala. Ano po? Napansin ninyo kung paano buhay natin dati? Ang buhay natin dati hindi naman kasing riwasan ng buhay natin ngayon. Hindi tayo masyadong mayaman, oo. Pero hindi ka rin naman sobrang hirap katulad noon. Tama? At saan natin lagi ina-attribute yung magagandang bagay na nangyayari sa atin? Tanungin niyo ako na malakas, saan? Sa pagdalo-dalo natin, sa pakikinig natin, sa pagtsatsaga natin na pumunta at makipagdiwang sa mga gawain ni Yahweh El Shaddai. So look back.
Kanina humanga ko roon sa mga nagpatotoo. Sabi ng isang nagpatotoo, meron akong maragol na problema. Inoperahan, namatayan, may nagkasakit. Yung isa naman, nanay nila ay secretary treasurer, kinuha na ni Lord. Pero nagtataka ako, yung mga patotoo nila, hindi naman masasaya. Tama? Yung mga patotoo nila, pag tinignan mo on face value, parang hindi naman maganda. Kasi may namatayan, may nagkasakit, may nawala, may nasaktan. Tama? Pero ito yung hanga ako, tanungin niyo ako na malakas, lakasan niyo? Pilitin niyo ako? Ha? Ang hanga ako sa kanila, nakita pa rin nila ang kamay ng Diyos sa gitna ng hindi kagandahang pangyayari. At para ikay makapagpasalamat sa gitna ng hindi kagandahang pangyayari, isang palatandaan iyon na ang pasasalamat ay wala sa mata mo. Ang pasasalamat ay nasa kalooban at nasa puso mo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, thank you ha. Nandito ka. Sabihin mo sa kanya, thank you. Nandito ako. Amen? At alam po ninyo, bakit mahalaga na paminsan-minsan o madalas we look back? Kasi darating pa rin ang pagkakataon sa buhay, may mga dagok tayong mararanasan. Darating ang panahon kahit nag-El Shaddai na tayong pagkatagal-tagal, may magkakasakit ng malala. Darating ang panahon, kahit nag-El Shaddai na tayo, nagsisimba pa tayo, ginagaya natin si Sister Nenita, madaling araw pa lang naglalakad papunta na ng parokya, ay maniwala po kayo, may hamon pa rin tayong mararanasan. At kaya dapat tayo marunong bumalik sa kahapon para tignan ang ginawa ng Diyos. Dahil yung ginawa sa iyo ng Diyos noon, magiging paalala sa kasalukuyan mong pinagdaraanan na kung paano kanyang hindi iniwanan noong una, lalo ngayon pa mananatili ang Diyos kasama mo. Amen? Sabihin mo nga, kasama mo. Si Yahweh El Shaddai. Look back. Kaya ako, ang ginagawa ko personally, pwede nyo rin po itong gawin. Ang ginagawa ko personally, para ako'y mapaalalahanan na ang Diyos laging naririyan, meron akong sulatan ng mga prayer request, maliban doon sa prayer request envelope na itinataas natin tuwing nagagawain. May notebook ako na lahat ng kailangan ko, kahilingan ko, dasal ko, sitwasyon ko, sinusulat ko ron. Nang sa gayon, kahit ibigay ko yung prayer request envelope na sinulatan ko nung aking prayer request, maiiwan pa rin sa akin at mapapaalalahanan ako na ito pala yung mga prayers ko. At alam po ninyo, isang ginagawa ko, pag na-answered prayer na, chinechekan ko. Pag na-answered prayer, chinechekan ko. Na naman, check. Na naman, check. Na naman, check. At alam po ninyo, pagka dumadating yung panahon na parang ang tumal ng answered prayer na inaasahan ko, binabalikan ko yung mga isinulat ko. At doon ko nakikita, oo, may mga panalangin iba ang sagot ng Diyos. Pero marami tayong panalangin na sinasagot ng Diyos kahit hindi natin hinihingi sa Kanya. Dalawang klase ang panalangin dumarating. Panalangin hiniling mo, kaya dumating. Pero may isa pang panalangin na kung minsan hindi natin nakikita at napagpapasalamat sa Diyos. Ano yon? Yung panalangin na hindi naman ikaw ang nagdasal. Ni hindi mo nga inisip ni hindi mo nga alam na kailangan mo. Pero, sabi nyo nga, pero, binigay sa iyo ni Yahweh El Shaddai. Amen? So ano ho yung una? Look back. At alam niyo ho ba, yung aklat ng awit, ito'y puno ng mga panalangin at awitin, pasasalamat, kalungkutan, na kapag binabasa ng mga
Israelita noong unang panahon, napapaluha sila. Kasi bakit? Laman ng mga aklat na naririto, yung ginawa sa kanila ng Diyos. Laman ng aklat na ito, yung naranasan nilang hirap. Pero laman din ng aklat na ito, yung laging pagtulong sa kanila ng Panginoon. Amen? Nandyan pa ba kayo? Gusto nyo pang ituloy ko? Anong nakikita mo? Ang nakikita ko yung mga kapwa ko pinagpala. At ang nakikita ko, pag tumitingin ako, kung gaanong ang Diyos napakagaling sa kanyang mga nilikha. Ang nakikita ko, actually hindi nga nakikita ang nararamdaman ko na hindi naman pala laging mainit sa Pampanga. May hangin din pala. No? Ano ibig sabihin? Para mahubog yung ating pasasalamat, yung pagiging mapagpasalamat, tignan mo na lang paligid mo. Minsan tayo, kaya hindi tayo makapagpatotoo, umamin kayo ha. Pagka naman regular na gawain, halimbawa, kayo-kayo lang sa inyong gawain. Patid na yung litid nung MC. Kakahanap ng kung sinong magpapatotoo, walang tumatayo. Patatanungin nung MC, sino ang mga pinagpala? Sisigaw, hoo! Yung iba, tumataas pa ng kamay. Pagka tinanong, sino na ang handang ibahagi ang kanyang naranasang pagpapala? Yukuan. Tingin sa kung saan. Alam niyo ho kung bakit ganon? Tanungin niyo ako na malakas, bakit? Hindi dahil wala tayong pagpapalang tinatanggap, kundi dahil ang inaasahan ng marami sa ating pagpapalay, gusto nila laging malaki. Gusto nila laging yung pagka binanggit mo, palakpakan yung tao. Gusto nila yung pagpapala na may darating na balikbayan box sa kanilang bahay. Wala naman silang anak sa abroad. Ano punto? Minsan ang gusto nating pagpapala, sobrang laki, sobrang ganda, na hindi na natin nakikita yung dami ng biyayang nasa paligid na natin. Amen? O ito, isang pagpapala na kung minsan di natin na pagpapasalamat. O hinga kayo, hinga. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Baliktad kayo. Pag sinabi kong inhale kayo, nag-exhale kayo. Ano ho? O inhale, exhale. Inhale, inhale, inhale. Inhale lang ha, walang e-exhale. Ano po? Hindi magmimerienda ang mag-e-exhale. No? Napansin ninyo? Yung simpleng paghinga mo, napakalaking biyaya. Pero dahil laging naririyan at hindi mo na tinitignan, minsan tayo hindi na natin mapagpasalamat yung makahinga ka ng maayos. Ang iba, nagbabayad pa ng pambili ng oxygen para makahinga ng maayos. Minsan yung simpleng hangin, yung simpleng sarap ng mga kinakain natin na hindi mo na kailangang mag-exert ng sobrang daming halaga. Kasi bakit? Pupunta ka lang sa gilid ninyo, pwede kang mangisda. Bay kung minsan nawawaglit sa ating pasasalamat. Ang taong mapagpasalamat, hindi lang niya pinasasalamatan ng malalaking magagandang nangyayari. Ang taong mapagpasalamat, yung kaliit-liitang bagay, pinagpapasalamat niya kay Yahweh El Shaddai. Amen? Alam po ninyo, ang daling mag-thank you kay Lord pagka yung cancer gumagaling. Tama? Ang daling mag-thank you kay Lord pagka yung sweldo tumataas. Tama? Ang daling mag-thank you kay Lord pagka may pambili ka ng iyong maintenance medicine. Tama? May metformin, may amlodipine, ano pa ba? Pagsabi po kayo.
Pero ito ang aking tanong, sabi ni Sister Losartan, no? Madaling magpasalamat sa Diyos pag nakukuha mo yung gusto mong makuha. Pero ito ang aking tanong, sagot kayo ha? Magpapasalamat ka pa rin ba sa Diyos kung yung mahal mo sa buhay na pinapanalangin mong gumaling ay hindi gumaling? Ba't bumubulong kayo? Ang sabi ko, sumagot po kayo eh. Ulitin ko. Magpapasalamat ka ba sa Diyos kung yung taong mahal na mahal mo, pinagdasal mo, pinagnovena mo pa, ipinagdasal mo pa sa tulong ni Padre Pio na gumaling pero hindi gumaling? Kanina, nasaksihan natin na pwede pala. Narinig natin yung nagpatotoo, yung anak ng ating dating secretary, at gusto mo. Ito naman yung answered prayer na galing sa Diyos na ang iniisip ay laging makabubuti sa iyo at sa inyo lahat. Amen? Look around. Ang totoo raw na pagpapasalamat sa Diyos, tanungin niyo ako na malakas ano? Kahit hindi ka na-answered prayer, pinupuri mo pa rin siya. Pinupuri mo pa rin siya. Nakasisigaw ka pa rin ng malakas. O ngayon, stand up kayo. Sabi ng salita ng Diyos, sa inyong tema, unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kabanata 5, talata 16 hanggang 18, sabi dito, magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon. Mainit, malamig, sagana, o salat, maulan, maaraw. Anong sabi ng salita ng Diyos? Sa lahat ng pagkakataon. Brother, paano talaga pag pangit yung nangyari? Pinagpapasalamat mo ba yung pangit na nangyayari? Sigurado kayo? Ipinagpapasalamat ba natin na yung anak natin naligaw ng landas, nalulung sa droga? Ipinagpapasalamat ba natin na yung asawa natin dati kasama natin sa gawain? Ngayon nandun na naman sa bahay, inom ng inom. Pinagpapasalamat ba natin na na-stroke yung mahal natin sa buhay? Hindi yun ang pinagpapasalamat natin. Tanungin niyo ako na malakas, anong pinagpapasalamat natin? Anong pinagpapasalamat? Lakasan po ninyo. Mas malakas. Anong pinagpapasalamat natin? Hindi ka nagpapasalamat sa pangit na nangyari. Nagpapasalamat ka dahil sa gitna ng pangit na pangyayari, may Diyos na tapat na tumutulong. May Diyos na tapat na dumarating. May Diyos na tapat na nagpapalakas sa panghihina mo. May Diyos na tapat na nagbibigay hindi man lahat ng gusto mo, kundi ng pangangailangan mo. Nagpapasalamat ka hindi lang sa pangyayari. Nagpapasalamat ka sa Diyos na nagkakaloob, pumapayag, nagpapahintulot ng anumang nangyayari. Kasi alam mo na dahil siya ay Diyos na mabuti, anong sabi kanina sa misa? Maiyak, mabuti. Nagpapasalamat ka kasi sa gitna ng dilim, may liwanag na sisilay. Pagkatapos ng ulan, may bahaghari kang masisilayan. Pagkatapos ng baha, may basahan kang panglimas ng tubig. Biro lang, ano ho? Nagpapasalamat ka kasi alam mo
ang Diyos pa rin ang may hawak. At alam mo ba, yung pasasalamat mo is a form of prayer. How do you thank God? Just look up. How do you thank God? Say to Him, by looking up, Lord, thank you. Hindi ko, Lord, naiintindihan yung nangyari nitong nakaraan, but thank you. Alam ko, Panginoon, may maganda kang purpose. Alam ko, Panginoon, may maganda kang layunin, Panginoon, sa lahat ng nangyayari. At alam niyo, saan tayo pinapaalalahanan that we have to look up? Tanungin niyo ako na malakas saan? Sa banal na Eucharistia. Sa tuwing tayo'y nakatayo, kung hindi tayo makaluhod, sasabihin ng pari yung panalangin ng konsagrasyon, ito ang aking katawan, ito ang kalis ng aking dugo, itataas niya yon at titingin ka. Bakit? Pag tumitingin ka doon sa itinataas ng ating pari, pinapaalalahanan mo ang sarili mo, ang Diyos, kaharap ko na. Ang Diyos, kasama ko na. At pag siya'y tinanggap mo sa banal na komunyon, ang Diyos hindi mo lang kaharap, ang Diyos hindi mo lang kasama, ang Diyos ay nananahan sa iyong kaibuturan. Mga kapatid, pag mahirap ang buhay, look up. Sabi ni Brother Mike nung pandemic, panahon ng lockdown, sabi niya, kneel down and pray. At sinasabi ko rin ngayon sa inyo, pag mahirap na ang buhay, pag pagod ka na, pag parang ayaw mo na, pag parang lalayo ka na, pag parang bibitiw ka na, pag parang susuko ka na, kapatid, look up. Tingala ka. Sapagkat sa pagtingala mo, may Diyos. Hindi lang nakatunghay sa iyo. May Diyos na handang umagapay sa iyo. Amen? Meron ba kayong mga ginawang mga prayer requests? Taas niyo po yung inyong mga prayer requests. At inaanyayahan ko kayo yung mga na bumubuo sa gawain ng Santo Niño dito sa lugar ng Manyango. Punta po kayo sa aking likuran at ipagdarasal ho namin kayo. Mula sa inyong coordinator, sa inyong assistant, secretary, ganun din yung inyong mga leaders, members ng bawat ministry, membership, liturgical service, intercessory, kung mayroon music, sama-sama tayong dalapit sa Panginoon. At tayo'y sama-samang awit ng pasasalamat. Habang tayo'y umaawit, kausapin niyo mula sa inyong puso ang Diyos. Pasalamatan niyo siya. At ang puso ko, Panginoon, ay nagdiwang. Ang himig at awit ng pagsamba, alay sa iyo, alay sa bawat pangako mo, sa bawat pangako mo. Pusong magtitiwala, kailanman kailanman hindi na
banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan Ang iyong kagandahan ay aking inahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. luwalhatiin ka. itataas kita. Itataas Sa huling pagkakataon, ating purihin ang Diyos. magpupuri Sa banal mong tahanan, ang iyong kagandahan Itataas kita. Itataas kita, Panginoon. At ngayon ang Diyos, hindi lang niya gusto na siya ipurihin mo. Hindi lang niya gusto na sambahin mo siya. Sapagkat hindi lang siya nananatili sa kanyang trono kung paanong ang mundo nananatili sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos bumababa. Ang Diyos dumarating. At ang Diyos nakikipamayan sa atin. Nakaranas sila ng iba't ibang sakit, pagsubok. Pero ang Panginoon nagpahayag. Sa kanyang bayang hinirang, sa kanyang bayang pinili, at nagpakilala sa kanila bilang Diyos na nagpapagaling, bilang Diyos na naghihilom. Sino sa inyo may karamdaman ng katawan? Sino sa inyo may karamdaman ng damdamin kalooban? May karamdaman sa bulsa, sa relasyon? Ano mang karamdaman niyan ang gusto sa iyo ng Diyos, hindi lang gumaling. Sapagkat karaniwan, pag sinabing kagalingan, ay pangkatawan lamang. Pero ang kagalingan na gusto sa atin ng Diyos, hindi lamang kagalingan ng katawan, kundi kagalingan ng lahat ng mga bahagi ng ating pagkataong importante sa atin. Gusto kayong pagalingin ng Diyos, kayong mag-asawa. Gusto niyang pagalingin ang iyong ugnayan sa iyong kapwa, sa iyong kakilala, sa iyong mga anak. Gusto niya na pagtiwalaan mo siya ulit. Gusto niya na itaya mo ulit sa kanya ang iyong buhay. Gusto kanyang pagalingin sa iyong karamdamang nakita sa biopsy, nakita sa iyong lab tests. Sinabi ng doktor na mayroon ka. At pinapahayag ng Diyos ngayon sa oras ding ito that He is the God that healeth thee. That He is the God that is willing to touch you, to bless you, to heal you, to forgive you. Sa mga manggagawa ho, lalapit ho ako sa inyo kasama ang inyong mga disciple in charge sa lugar na ito. Pagdampi ko ng aking palad sa inyong ulo, di ko alam kung anong dasal nyo, pero magkaisa tayo na sa oras ding ito, sa inyong pag-uwi, tataglayin nyo ang answered prayer na mahalagang mahalaga sa inyo. Ask the Lord for the healing of the heart, the healing of the body, the healing of emotions. I am the God. I am the God that healeth thee. I am the Lord, You set your word, Minsan pa, I am the God. I am the God that healeth thee. Taas natin ang ating kamay. I am the Lord, your healer.
oras na ito, anong bahagi ng iyong pagkatao, pisikal, emosyonal, relasyonal, ang gusto mong hilumin ng Diyos? May mga alaala ka ba na gusto mong hilumin ka ng Diyos mula roon? Sabihin mo sa Kanya sa iyong kinatatayuan. Aabutin ka niya at ipahayag natin ang pananampalataya that you are the God. You are the God that healeth thee. that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word
Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. Ama naming Diyos na makapangyarihan, hindi ko po kayang i-lay hands ang bawat isang naririto. Pero alam namin, Panginoon, may isang bagay na nag-uugnay sa amin ng mga kapatid ko, na kahit sila'y nakatayo kung nasaan sila ngayon, aabutin sila ng iyong mapaghimalang kamay. Aabutin sila ng iyong mapagpalang kamay. Aabutin sila ng iyong mapagmahal na presensya. Kaya naman, Panginoon, sa mga oras na ito, ako'y nakikiisa sa anumang hiling nila na mabuti. Ako'y nakikiisa kung ang hiling nila'y gumaling ang kanilang karamdaman, mawala ang kanilang karamdaman. Ako'y nakikiisa sa kanilang panalangin na maayos na ang sigalot sa kanilang pamilya, magkasundo na sila ng kanyang asawa, mapanumbalik na ang pagkakaisa at pag-iibigan sa kanyang mga anak. Mapanumbalik, Panginoon, ang kasapatan at katugunan, kasaganaan sa kanilang buhay. At Panginoon, sa mga oras na ito, anuman ang lihim na kasalanan na kanilang nagawa, hinihingi namin ng tawad sa iyo. Patawarin mo kami. Pawiin mo, Panginoon, ang mga sumasagabal upang hindi namin tanggapin ang iyong umaapaw at umaagos na kagandahang loob. At sa mga oras na ito, Panginoon, binubuksan namin ang aming kalooban kung paano mong binubuksan ngayon din ang durungawan ng langit upang iparating sa amin ang himala at pagpapala. Bukas kami, Panginoon, sa iyong tulong. Bukas kami, Panginoon, sa iyong saklolo. At alam namin, ngayon din, may ginagawa ka sa aming mga buhay. Alam kong diringgin ng Diyos. Diringgin ng Diyos. Receive in the name of Jesus. Tanggapin mo ngayon. Tanggapin mo ngayon ang tugon ng Diyos. Tanggapin mo ngayon ang kasagutan, kalakasan, kagalingan sa pangalan ni Jesus. Ang samo ko. Sabihin natin, mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus, mayroong. Hawak-hawak tayo ng kamay. Hawakan natin ang kamay ng ating katabi. Lalapit kay Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, mayroong magandang, may nangyayari ngayon, may gumagaling, may lumalakas, may nagbabago ang buhay, may tumatanggap ng himala, may napupuno na ang kanyang pangangailangan. Lahat ng naniniwalang siya'y kinatagpunan ng Diyos, palakpakan at papurihan, parangalan at pasalamatan. Sambahin ang ating Panginoon. Purihin, purihin, purihin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Yahweh El Shaddai. Thank you for the healing. Thank you for the love, for the peace, for the joy,
Thank you for the freedom. Thank you, Lord, for the prosperity in Jesus' name. In Jesus' name. Everybody say amen. 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 And amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ano ang susi? Kung lalapit kay Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, lumapit ka kay Jesus. Lumapit ka. Lumapit ka kay Jesus. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. God bless you all. Let us give thanks to the Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Maraming salamat po, Brother Charles. And God bless you po. Sa inyo po lahat, maraming salamat. God bless you abundantly. Give thanks.